finally, masusubukan ko yung stop and go consumption natin with the all-terrain tires natin. Ayan guys, so good morning. Papunta tayo ngayon sa Prestige Wellness sa BGC. Ang mangyayari pala guys, umalis tayo sa bahay. Meron tayong consumption test ngayon sa traffic. Kasi papunta tayong BGC nga. Ang distance natin is 14 kilometers. Tapos, dating pag every Sunday, pag pupunta tayo, 30 minutes na yung biyahe. Ngayon, 1 hour and 20 minutes. So, definitely, sobrang traffic. So, umalis tayo sa bahay with 99%. So, technically, 14 kilometers, so 7% lang mawawala. Stop and go to. Ang dapat, darating tayo 92 or 91. So, yun. So, nandito na tayo sa Erod. Ang current percentage natin is 96. Ayun guys, tara, samahan nyo ako. Pa-EDSA na tayo. 9 kilometers left. Tapos, 50 minutes pa yung biyahe natin. So, traffic talaga, stop and go. Current percentage natin guys is 95%. So, nandito tayo sa shortcut sa may Mayor Diaz Street, yung bago ka tumawid ng Cubao. So, medyo na tayo ngayon. Consumption test tayo sa traffic ngayon. Ayun guys, tara, samahan niyo ako. Medyo gapang tayo. Kanina pa tayo gumagapang dito sa traffic. And ang ating battery percentage is 94%. Nandito tayo ngayon sa EDSA. So, finally, masusubukan ko yung stop and go consumption natin with the all-terrain tires natin. Good news, nandito na tayo sa BGC, nandito na rin tayo sa venue, papark na lang tayo. Guys, 90% ang ating battery percentage as of the moment. So, 9% ang nabawasan natin, 99% tayo umalis. Dapat nandito or 91% tayo. Kung kumbaga puro highway to, stop and go traffic na dati 30 minutes lang yung biyahe natin. Ngayon, nag 1 hour and 10 minutes tayo. 9%. So, parang same pa rin siya doon sa dating tires natin eh. Yun guys, so medyo, yun ang consumption natin ngayon, 9%. 14 kilometers. So, technically, parang tama lang kasi stop and go tayo. And panay traffic talaga. So, dapat 30 minutes na yung biyahe natin. Naging 1 hour and 10 minutes. So, guys, tara, park lang tayo, then set up na. 99% tayo umalis ng bahay. 89% ang nabawala sa atin. So, 10%, 14 kilometers sa sobrang traffic. Tapos, naka all-terrain tires tayo na 215, 65, 16, tapos nag-set up pa tayo dito sa parking ng mga 10 minutes siguro yon. Ayun guys, yun yung consumption natin for today. One way, 89%. Ayun guys, tara, baba na tayo sa shoot, Prestige Wellness, tara. So yun guys, dito na tayo sa Prestige Wellness na building. SNR, tapos may parang garden dito. So, naulan na naman, tapos puro putik na naman. Ayun guys, tara, punta na tayo shoot. So, dito tayo sa Prestige Wellness, touchdown. So, set up lang tayo ng camera. C8 na naka 35 1.4 Sigma. Ayun guys, ito yung interior. Behind the scene shoot. Ganda ng stairs. It's a wrap. Tapos na shoot natin. So, ito guys, pakita ko lang yung Prestige Wellness. Parang hindi ko ata kayo na-tour dati. So, ito yung tsura niya sa labas. 34th Street to. SNR nandyan. Ito itsura niya sa loob. So medyo madumi kasi ang dami namin gamit. Guys, tignan niyo to.
So guys, ito yung ng lounge nila. May stairs. Yung rooms, private room. Yung stairs. Okay, ma'am. Sobrang ganda. Mare-relax ka talaga. So, ito yung rooms nila. Iwalan natin gamit sa auto, tapos punta tayo dun sa Uptown Mall. Dinner lang tayo ng maaga. Guys, tara, samahan niyo ako. Ganda ng parking natin dito. Ayun, walang katabi. Try natin picture lang si VF3. So, medyo marami tayong dala. Karga lang natin, tapos diretso tayo sa Uptown Mall. Tapos na tayo. Pack up na. Picture lang tayo sandali. Nagpalipas lang tayo ng traffic kasi grabe 1 hour and 30 minutes yung pagkatapos ng shoot natin. So around 4:30 yun. So umikot-ikot muna tayo. Galing na tayo ng Uptown Mall. Pumunta tayo ng Mitsukoshi. Tapos pumunta rin tayo sa High Street. So medyo nakapag exercise din tayo ng konti. So nagpatunaw lang tayo ng makinain. Pero ngayon guys, pauwi na tayo. Ang battery percentage natin guys is 85%. Travel time is 50 minutes. Medyo nabawasan ng around 30 minutes yung travel natin kasi medyo lumuwag-luwag na. Pero still, matraffic pa din yun. Dapat around 30 minutes lang siya. So yun guys, 85% tayo ngayon dito sa Uptown Mall. Tignan natin ilang percento bago tayo makuwi ng bahay. So yun guys, tara! Samahan niyo ako. Ayun guys, so mali ang daan natin ngayon kasi kanina nung pumunta tayo dito sa sa BGC, EDSA yung daan natin. So technically 14 kilometers lang siya. Ngayon, pagka-check ko sa 1 hour and 30 minutes pa din yung EDSA. Ngayon, ang suggestion ni Waze, mag-Skyway na lang kasi 45 minutes. Pero yun nga lang, 22 kilometers ang ating travel. So medyo mas malayo. Pero kunin ko na kasi yung traffic, around 30 minutes din yung matitipid ko eh. So Skyway na lang tayo, pero yun, 22 kilometers ang natin, ang distance natin versus 14 kilometers kanina sa EDSA. So yun guys, 85% tayo umalis ng Uptown Mall. Tignan natin kung ilang percento pag-uwi natin. Uh, 85% tayo umalis ng Uptown Mall. So dapat technically 21% o around 10 to 11% ang consumption natin. So dapat makarating tayo sa bahay with 75 or 74%. So check natin ngayon guys. Nandito na tayo sa may pa-EDSA na tayo. 83% na tayo. So check lang natin. Dapat dumating tayo with 75%. Ayun guys, so good evening. Kababalik lang natin. Guys, 21 kilometers ang biniyahe natin. 85% tayo umalis kanina sa BGC. Traffic pa din. So dapat makakarating tayo sa bahay with 75 or 74% kasi 21 kilometers. So dapat nasa around 10 to 11% ang makukonsume natin. Guys, kauuwi lang natin sa bahay. Check nyo to. Traffic consumption to. Naka-mags na 16s. Tapos 215, 65 na all-terrain tires. Guys, 75% pa rin na-consume natin. So tama, 10% lang na-consume natin. So actually, medyo matipid pa nga. So di ko rin siya mag-gets pa kasi technically dapat yung consumption niya mas malakas. Ito sa case ni VF3, hindi ko maintindihan kasi nag-1 Lancaster Cavite tayo. Yung na-consume natin, tamang-tama. Kumbaga, ito rin yung consumption ko kung stock tires yung ginamit natin. Ngayon, since yung nakuha nga natin, puro Makati Cavite, na puro highway tayo na walang traffic. So tama yung nakukonsume ko. Kumbaga, laging yung consumption ko dati nung naka-stock tires. Same din ngayon. So ngayon, na-traffic pa tayo sa BGC. Hindi ko rin maintindihan. 21 kilometers. Sabi ko, laging ganoon eh. Bago tayo umalis, lagi ko nang pinipredict yung magiging consumption natin. So 10%. So tama. 10% din yung
10% din yung na-consume natin ngayon. Traffic pa sa BGC. So, stop and go. Ayun guys, so good news siya. Mas maganda pa yung traction ko ngayon sa Kalampag na malaki yung nawala dahil nga doon sa Cylon tires na gamit natin nung una. Medyo hindi siya ganun kaganda. Kaya ramdam na ramdam ko lahat ng road noise. Ito kahit papaano na malaki na eliminate nitong wider tires. Siguro guys, kung mag-upgrade kayo ng tires, so nagre-result tayo madalas, kaya pinili ko ni All Terrain para dual purpose ako. Pero sa iba naman, kung gusto mag-upgrade ng mas wider tires, siguro pwede na siguro yung ibang brand, not necessarily All Terrain. Yun ang aking honest feedback and personal experience nung nag-upgrade tayo sa All Terrain tires. So far so good. Consumption wise, nag-try na tayo ng long drive, nag-try na tayo ng traffic, parang same, wala akong nakikitang difference. So bakit same pa din yung kasi dapat kung medyo malakas ang consumption ng wider tires na all terrain, dapat siguro kung 85% tayo umalis ng BGC kanina, dapat nasa 73 or 72 o 71%, but at least o man lang. Pero same ito rin yung consumption ko dati nung naka-stock tires tayo. And honest feedback ko tsaka personal experience ko with the all-terrain tires, so mas matigas yung manibela. Alam mo siya, kapit na kapit sa kalsada versus dun sa stock tires na natin na sobrang nipis, matalbog siya. So 32 PSI din naman yung dati natin. Pero yun guys, good news, so far so good naman tayo sa all-terrain tires. Consumption wise, okay din. Sa talbog, sa road noise, mas may laban, mas tahimik siya. So I guess sa personal use ko, naging okay itong all-terrain tires. Ayun guys, maraming salamat. Bukas guys, meron tayong lakad. Marami pa tayong lakad this weekend. Marami tayong shoot, sunod-sunod. Kaya very busy itong linggong to. Ayun guys, tara. Maraming salamat. Good night.